Perwisyo ang dulot ng proyektong sidewalk sa San Mateo Rizal dahil natenga ng hindi tapos. Ang takaw aksidenteng yan, idinulog sa inyong Kapuso Action Man. Hinukay na sidewalk pero iniwan daw na nakatiwangwang. Agaw pansin ang hilehilerang orange barrier cones pero may mga nagtumba na. Ang naiwang mga tipak ng bato nakausli lang sa hukay. May gumagawa dito may mga contractor. Bakit ako may natira? Kailangan ipatapos nila. Inumpisahan, dapat tapusin. Mga kapuso, ang construction site na ito na iniwang nakatenga, ugat ngayon ng problema hindi lamang sa mga pedestriang nagdaraan dito, kundi pati po sa mga motoristang nasa aking kaliwa dahil ang binabanggit, ilang motor na ang nahulog sa area na ito. Tumataas din daw ang tubig, kaya't walang choice yung mga tao kundi ang maglakad sa ibabaw ng kalsada. Ang problema lamang, tulad yan, pwede akong masagasaan dahil ito po ay daanan ng mga sasakyan. Ang senior citizen na si Janet, hindi lang isa kundi 3 beses na raw nahulog sa lugar. Halos napasubasog. Luckily, yung apo ko beside me. Buti ako makapal yung suot kong na pantalon. So, halos mapunit yung pantalon ko. Dahil maraming dun yung sharp na mga bato, mga matutulis. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa DPWH Rizal 2nd District Engineering Office. Anila, nagkaroon ng road right-of-way issue kaya naantala ang proyekto. Katuwang nila ang lokal na pamahalaan sa pagresolba nito. Sa ngayon ay patuloy ang negosasyon para mapirmahan ang deed of sale sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng may-ari ng lupa. Sa sandaling maisaayos ito ay itutuloy na ang konstruksyon. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Bukod sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Kanlaon, dagdag perwisyo sa mga magsasaka ang halos walang tigil na pag-ulan. Dahil sa pagkalugi, hindi na prioridad ng ilang residente makapagpatingin sa espesyalista. Kaya naman hatid ng GMA Kapuso Foundation ang Kalusugan Caravan Project para sa ating mga kababayan doon. Dahil sa masamang panahon at ashfall na dulot ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon, nasira ang ilang pananim sa Bagos City sa Negros Occidental. Kaya ang magsasaka na si Rizaldi, walang magawa kundi ibenta ng palugi ang kanyang mga palay para makatulong ang kanyang misis na si Ann, nagtitinda ng merienda. Kahit pa may iniinda siyang bukol sa likod. Makati, tapos siya kumikirot. Dati hindi, ngayon lang. Diabetic din si Ann, pero hindi siya nakakainom ng maintenance medicine dahil kapos nga sa kita. Kabilang siya sa natulungan ng Kalusugan Caravan ng GMA Kapuso Foundation, kung saan may libreng medical consultation, dental services, at salamin sa mata para sa mahigit 900 residente doon. Nagbigay rin tayo ng mga hygiene kit. Pag natamaan ka ng kalamidad, like here, medyo mahirap maghanap ng medical aid. So that's why we really target remote areas. Si Ann nakapagpatingin na sa espesyalista at nabigyan pa ng gamot. Diabetes, ayun yung cause ng kanyang pabalik-balik na infection sa likod. Every 2 weeks, at least, makapa-check sila ng sugar sa mga city health. Si Laika Joy naman napacheck up na ang kanyang 2 taong gulang na anak na may hand, foot, and mouth disease. Maaari itong makuha sa paghawak sa mga bagay na nadapuan ng virus o droplets mula sa sipon at ubo. Mostly po kasi yung mga kabataan, nahahawa-hawa po sila kapag especially po there are close contacts. Umuwi namang masaya ang magsasakang si Luciano. Matapos kasi ang 20 taong pagtitiis sa malabong paningin, sa wakas may salamin na siya sa tulong ng Ideal Vision.
nais makiisa sa aming mga health projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Reward. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang malalimang pag-aaral ang sinagawa ng mga eksperto mula sa University of the Philippines Marine Science Institute sa pinakababaw na bahagi ng Philippine Rice, ang Benham Bank. Ano kaya ang kanilang nadiskubre tungkol sa bahaging ito ng ating katubigan? Sa silangang bahagi ng Pilipinas, matatagpuan 50 meters sa ilalim ng sea surface. Ang isang seamount na mas mataas pa raw kung ikukumpara sa pinakabatayag na bundok sa bansa, ang Mount Apo sa Mindanao. Ito ang tinatawag na Benham Bank. So ang Benham Bank, situated around 200 kilometers from the eastern part of Luzon. Part siya nung mas malaking tinatawag natin na Benham Rise. Yun yung pinaka-shallowest part. Itong 2019, ang mga researcher ng University of the Philippines Marine Institute o UPMSI naglayag patungo sa kinaroroonan nito at gamit ang patented remote underwater video systems. Pinag-aralan nila ang puso ng Benham Bank. At sa kauna-unahang pagkakataon, pinahagi nila sa publiko kanilang nadiskubri. Sa Benham Bank, matatagpuan daw ang isa sa pinakamayamang deep coral ecosystem sa Pilipinas. Merong mga areas na ang coral cover is 75 to 100%. If you go around the Philippines, very limited lang yung mga areas na may ganong coral cover. And it's surprising kasi nasa malalim na siya. Yung light na nare-receive ng mga corals is not as much as when you are in the shallow reef. But then you see this very pristine environment. Kabilang din sa kanilang mga nadiskubri doon ang ilang mga benthic habitats o ecological region sa pusod ng dagat na tinitirhan ng iba't ibang marine organism. May mga seaweed, so macroalgae, and you have turf algae, and then also soft corals and octocorals, sponges. Sobrang diverse ng community na nakikita mo doon. It allows also other marine organisms na mag-thrive doon. At ang magandang balita raw, Wala pa kaming nakikitang threats at destructive levels, pristine, kasi free siya from physical and mechanical stress associated with fishing or illegal poaching. We saw already like a lot of patterns of coral habitat degradation around the country, but we have at least a hope na pwede nating protektahan and may even be helpful in terms of providing larval sources to nearby coral reefs. kaya ang hangad ngayon ni na Joey. I hope this study would even further help in the conservation of the area. Ang Benham Bank, maliit na bahagi lamang ng Benham Rice o Philippine Rice. May ideya pa kayo kung gaano kalawak ang kabuuan nito? Kuya Kim, ano na? Ang Philippine Rice may lawak na humigit kumulang 13 million hectares. Mas malawak ito kumpara sa buong isla ng Luzon. Tinawag itong noon na Benham Rice, pinangananan sa Amerikanong Navy officer na si Andrew Benham na siyang nakadiskubre nito noong 1933. Pero taong 2017 sa misa ng Proclamation No. 489 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinalitan ng pangalan nito. Mula Benham Rice, tinatawag na ngayon itong Philippine Rice. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Makapigil hininga ang naging tagpo ng gumuho ang isang tulay sa China. Bumitin kasi ang unahan ng truck na ito sa dulo ng gumuhong parte ng tulay. Kita rin sa video kung gaano kataas ang pinagbagsakan ng tulay. Nasa truck ang driver na inabisuhang maghintay ng mga rescuer. Tagumpay naman siyang nailigtas ayon sa mga otoridad. Gumuho ang tulay dahil sa landslide na bunsod ng malakas na ulan. Sa Ukraine, hindi bababa sa 14 ang patay sa magkahiwalay na pag-atake ng Russia. Sa isang insidente, hindi bababa sa 11 ang patay dahil sa ballistic missile ng Russia. Mahigit 160 naman ang sugatan kabilang ang ilang bata. Sa isa pang pag-atake, sa hiwalay na lugar, 3 ang nasawi kabilang na ang 8 taong gulang na batang lalaki. Natutulog ang mga biktima ng mangyari ang drone attack. February 2022 na magsimula ang gyera dahil sa pagsakop ng Russia sa Ukraine kung saan libu-libong sibilyan na ang nasawi. May lisensya umano sa Korea, pero wala naman sa Pilipinas. Kaya inaresto ang dayuhang dermatologist na nagkiklinik sa Makati.
Nakatutok si Mark Salazar. Sa mismong clinic sa isang condo building sa Makati, inaresto ng NBI ang isang umano'y Korean dermatologist na nagkiklinik ng walang lisensya. Do you have a certificate to practice here from the PRC? What is PRC? The Professional Regulation Commission is the one regulating the practice of medicine here in the Philippines. No, I don't have license here, but I have in Korean. In Korea, but you cannot practice here without the proper license. Yeah, I can understand. You understand? So that's why our owner is my friend, but the doctor is Dr. Ryan. I can, if you allow, we can go. No. Hanggang ngayon wala namang lumilitaw na Dr. Ryan para suportahan ang depensa ng Korean Derma. Where is Dr. Ryan? He's not around, so you should not perform any procedure here. You're using Dr. Ryan's name, but you are performing medical procedure without his presence. That is violation of our medical act. May inabutan pang pasyente sa klinik ang NBI na tila na-injection na ng gamot na may Korean letters. She is waiting for Dr. Ryan. Habang nakahiga? She is just here from consultation and then to get further treatment from Dr. Ryan. They are waiting for Dr. Ryan. But what she's showing us now, she already took some injection. Without the presence of Dr. Ryan. That's against the law. May mga nakadisplay na permits at certificates para sa operasyon ng Derma Clinic. Pero ang license to practice ng Korean doctor ang issue. She is not licensed to practice her profession here in the Philippines. Ayaw nang magbigay ng pahayag sa media ng Korean Derma habang nakahold siya sa NBI headquarters, kasama ang mga nakumpiska sa kanyang mga medical equipment. Sa kasong ito, may paalala ang NBI sa mga mahilig magpaderma sa kung saan-saan lang. Pagka nakita yung dermatologist o yung practitioner foreigner, ang timano, ang isip ng mga kababayan natin, magaling to, mahusay ito. But then, yun, ingat sila, lalo na kung foreigner, kailangan see to it na merong license talaga. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Update sa pag-araro ng truck sa isang SUV sa Antipolo na ikinasugat ng 9 na tao, umabot sa 10 sasakyan ang nagkarambola sa lugar. Nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie! Emil, nandito pa rin sa kahabaan ng Sumulong Highway ang dump truck na di umano'y nawalan ng preno na naging dahilan ng karambola ng mga sasakyan kaninang hapon. Hagip ng CCTV ng isang gasolinahan ang pagtumbok ng isang dump truck sa isang kotse at ang pagpaikot-ikot nito sa lakas ng impact ng pagkakabangga. Kitang-kita rin ang pagbangga ng truck sa kasalubong na wing van sa Sumulong Highway sa Barangay Mambugan, Antipolo City kaninang hapon. Wasak na wasak ang harapang bahagi ng kaparehong dump truck at wing van. Nagkabasag-basag din ang kanilang mga windshield. Galing umanong Antipolo proper patungong Masinag ang dump truck nang mawalan ng preno sa pasulong na bahagi ng Sumulong Highway. Hindi rin umano gumana ang air brake nito dahilan sa pagsuro nito sa iba pang sasakyan. 9 ang sugatan sa karambola ng 10 sasakyan. Dahil sa aksidente, mabigat ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng Sumulong Highway. Nagkalat din kasi sa kalsada ang mga bote ng soft drinks na karga ng elf truck na nadamay din sa aksidente. Agad naman daw na isugod sa ospital ang lahat ng sugatan. Emil, sa mga oras na ito ay mabigat pa rin ang daloy ng trapiko dito nga sa kahabaan ng Sumulong Highway. Sa di kasi kalayuan mga ilang metro mula rito sa ating kinatatayuan, isang aksidente naman po ang naitala. Isang elf truck at 3 kotse po ang damay sa aksidente. At yan ang latest mula rito sa Antipolo. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Jamie Santos. Natrap sa isang imburnal sa Cebu City ang isang lalaking naghahanap umano ng barya. Ang pagsagip sa kanya tunghayan sa pagtutok ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sa isang imburnal sa Cebu City, natrap ang lalaking ito kaya sinakluluhan ng Special Rescue Force ng City Hall. Persahang tinanggal ang bakal na cover ng manhole
Pagkatapos ay pinagtulungang mailabas ang lalaki. Hinang-hina na siya noon kaya agad na dinala sa ospital. Ayon sa nakakita sa lalaki, may narinig siyang may pumupukpok sa cover ng imburnal at boses mula rito. Nang tingnan, nakita niya ang lalaki na humingi ng tulong. Pagkanaw na ko sa manhol na may tao, di niya na ako sus, nga nung naamo ka diya. Ang yung tubaga to siya, niya na siya kapoy kayo. Agad niya itong inireport sa sitong personnel na siyang tumawag ng rescue. Ayon sa CCDRRMC, hindi na nagpa-confine ang nasabing lalaki sa pagamutan matapos ma-check na nasa mabuti itong kalagayan. Proximity from San Jose to Gaisano, Colon, sa P. Lopez, that's roughly mga 500 meters, no? Diya sa nalipong sa gutom sura. Imagine, gikan anang kanal, kanumita kag sensyo, so ito nalipong. Napagalaman, nasa butas malapit sa isang universidad pumasok ang 39 anyos na lalaki para maghanap ng barya sa imburnal. Nang mahirapang huminga ay lalabas na siya pero may cover lahat ng manhole na dadaanan. Nakipag-ugnayan na ang DSWD sa CCDRRMC para mabigyan ng kaukulang intervention ang lalaki. Sa psychosocial intervention, mo conduct mig assessment. Then hung visit kung kinsa tong ato ang mga katong last Saturday nga ato ang nisulod sa atong kanal kung unsa gi purpose why ang social worker mag-gathered siya data kung unsay mga problema nga iyang na-encounter. Ikinabahala na ng DSWS ang sunod-sunod na pagpasok ng mga tao sa imburnal para maghanap ng barya. Hindi lang umano problema sa pera dahil nagpapakita ito na posibleng problema sa pag-iisip at sa emosyonal aspect. Ilang linggo lang ang nakalipas nang nirescue ang isang minor de edad na naipit sa cover ng manhole nang tangkain niyang maghanap ng barya sa imburnal. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras. Booked and busy si Sangre Flamara Faith Da Silva sa sunod-sunod niyang projects from acting, dancing to hosting. Sa sobrang abala, may time pa kaya siya for love life? Makichika kay Lars Santiago. So let's stay. Nakipagkatuwaan ng todo si Faith Da Silva sa idinaos na Sparkle Birthday Lunch para sa Sparkle artists na nagbi-birthday sa buwan ng April, May at June. Masaya raw si Faith na makabanding ang kapwa niya Sparkle Stars sa mga ganitong pagkakataon. Masarap din na mas makilala ng lubusan ng iba pang mga artists and also yung mga bosses namin, mga managers namin. Kinikilig si Faith kapag napag-uusapan ang malaking tagumpay ng Encantadia Chronicles Sangre. Simula nang ipalabas ito noong nakaraang linggo sa GMA Prime. Tito Lar, more than the ratings, it's the movement and the impact na nararamdaman ko talaga kung gaano ka-excited yung mga Encantadix natin. And kasi kami ni na Bianca, ako, Bianca, Angel, Kelvin, at Rian, we all watched in the same area. It just felt surreal na to think about ilang tao din yung kasabay namin na napapanood siya for the very first time. At ang mga grown-up Flamara, Dea at Adamus, mas madalas nang mapapanood. Sa unang paglabas namin, siguro ang madidistinguish nyo doon is yung kakaibang character namin sa element namin siguro. At kung paano kami pinalaki ng aming mga magulang. Kasi galing ako sa Hatoria at Punjabe. So kung paano ba binago ng buong pamilya yung isang firekeeper, kumbaga. Hindi lang Sangre ang pinagkakaabalahan ngayon ni Faith. Dahil sa darating na Sabado, mapapanood din siya sa Stars on the Floor. Isa si Faith sa Celebrity Dance Stars sa original Kapuso Dance Show. It's a challenge, not just for me, para po sa aming lahat doon. And ang masasabi ko lang, I'm so grateful na I can
finally say na parte ako ng dance community. At yung syempre ang mga judges natin, Mamang Pokwang, Marian Rivera, Sir J, at syempre hosted by Alden Richards. Dito nga raw naranasan ni Faith ang pagsayaw sa mga genre na hindi siya pamilyar. Sa totoo lang, yung paso doble, jive, yung dance sport, this is something I've never done before in my life. Hip-hop na pang lalaki. Kumbaga parang lahat talaga naikot talaga namin. May tuksuhan nga raw sila sa Stars on the Floor. Magkalaban ang mag-ada na sina Pirena at Flamara. Minsan, nagugulat ako sa mga galawan ni Ate Glyza na sabi ko, hindi ko in-expect na kaya mong gawin niyang lahat. Pero alam mo yun, dahil siguro it's a competition, like heated kaming lahat, bilang mga hatorian kami at nag-iinit talaga kami palagi. Bukod sa 2 shows, host din si Faith sa TikTok Clock. At sa dami ng trabaho, may time pa kaya siya for love life. Nagsabi talaga ako na guys, after ng sangre, magbo-boyfriend na ako. Sabi ko, pero parang ngayon, may Stars on the Floor na naman din. So parang tatapusin ko din muna ba yung Stars on the Floor bago ko mag-love life. War Santiago, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.